Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. Anna. Anna and I have been best friends since we're still wearing diapers. Mag-best friend din kasi yung parents namin. We're inseparable and we're partner in crime. Never pa nagka-boyfriend si Anna. Samantalang ako, second year high school pa lang ata, nanchichiks na ako. Ewan ko ba dun? May mga maninligaw naman siya. Siya lang talaga tong may ayaw. Mapamayaman, mahirap, macho, isang ubo na lang, gwapo, pangit. Ayaw niya pa din. Tinatanong ko nga siya kung bakit ayaw niya mag-boyfriend. Basta lang lagi niyang sagot sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. College kami nung tinamaan talaga ako ng malupit. 3 years naging kami pero niloko lang din ako. Kinarma ata ako. Inis na inis si Anna nun sa ex ko. Pero sabi ko, hayaan na lang. Dinamahin niya akong minom nun hanggang alas 3 na madaling araw. Nagkaroon kami ng kasunduan ng gabing yun. Sabi ko kasi ayoko na magmahal kahit kailan. Kasi alam ko na ngayon kung gaano pala kasakit. Nagkaroon kami ng kasunduan na by the time we turn 25 years old, tapos single pa din kami or broken pa din, kami na lang dalawa yung magpapakasal. Kalokohan lang talaga yan. Pero paglipas ng ilang buwan, parang gusto ko nang seryosohin. Bakit naman kasi hindi? Maganda naman si Anna, mabait, kilalang kilala namin ang isa't isa. Siya pa yung nandyan lagi para sa akin. Sabi ko nga sa kanya na mahal ko siya. Tapos, nung sabi niya lang sa akin, gago ka ba? Ikaw lang naman inaantay ko. Alam mo ba, di ako nagpo-boyfriend kasi trip ko lang. Hindi no, ikaw lang naman kasi talaga gusto ko noon pa. Natuwa ako sa sinabi niyang yun. 20 years old na kami that time. 5 years na lang pala yung hihintayin ko. Pero, mali pala ako. Kasi wala na akong hihintayin. It was July 2010. A week after our prelims, nagkaaway kami ni Anna. Pumunta kasi sila sa isang bahay ng blackmate niya na may gusto sa kanya noon na wala man lang pasabi. Hindi ko siya pinansin noon sa sobrang inis ko. Hindi rin kami sabay umuwi. Ang huling sinabi niya lang is, pupunta daw ulit sila sa blackmate niya para tapusin na yung report. Naisip ko pa nga noon na bakit ngayon pa siya nagpapaalam. Sobrang lakas ng ulan pagdating ko sa unit ko. Kaya di ko maiwasang di mag-alala kay Anna. Sinubukan ko siyang i-text at tawagan pero cannot be reached. Lobat siguro. Di ko namalayan na nakatulog na pala ako kakantay. Nanaginip pa nga ako ng babae na kasuot ng uniform namin. Basang-basa siya. Tapos maputik pero wala siyang muka. Binabangungot ata ako. Nagising ako ng 10 a.m. Wednesday. Wala akong klase, sobrang daming missed call tsaka messages sa phone ko. Pero wala na isang galing kay Anna. Mas kinabahan pa ako nung nakita kong puro sa parents namin galing yung mga messages tsaka missed calls. Nabitawan ko yung phone ko nung binuksan ko yung messages at nabasa ko yung pinakahuli. From Tita Sheila, 11:45 p.m. Arthur, kasama ko pa si Anna. It almost midnight na pero wala pa rin siya. From Tita Sheila again, 8:30 a.m. Arthur, wala na si Anna. Pinuntahan ko kaagad yung address ng morgue na tinext ng mami ni Anna sa akin. Pakiramdam ko, tumigil yung pagtibok ng puso ko nung nakita ko siyang nakahiga doon. Nilapitan ko siya, tapos inawakan yung kamay niya. Maputla na siya, tsaka malamig na. Ang sabi sa akin, natagpuan daw siya sa Talayban, malapit na sakayan ng tricycle. Punit-punit daw yung damit niya, kaya palagay daw nila ay nirape siya tapos pinatay. 3 days lang ang burol ni Anna. Pagkatapos nun ay nilibing na siya. Iyak ako ng iyak nun. Hindi ko matanggap. Napapasobra na din ang pag-inom ko ng alak. Sobra kong sinisi ang sarili ko. Kung di ko sana siya inaway, sana buhay pa siya ngayon. Sana kasama pa namin siya. Pagkatapos mailibing ni Anna, madalas na ako nakakaramdam sa unit ko. Parang may nagmamasid sa akin. Minsan pa nga, naririnig ko may tumatawag sa akin at tumatapik sa pisngi ko. Alam kong si Anna yon. Hindi ako pwede magkamali. Sabi niya, bumangon na daw ako kasi malilate na ako.
Agad ako napabangon sa kama nun. Tawag ako ng tawag sa pangalan niya pero wala ako nakitang Ana. Minsan din nung nagtututbrush ako sa CR, yung salamin kasi dun, kita mo yung bintana ng kwarto ko pag nakabukas yung pinto ng CR. Mahangin nun, kaya gumagalaw-galaw din yung kortina. Nakita ko mula sa salamin si Ana nakatayo sa gilid ng bintana. Napalingon ako agad pero wala na siya dun. Hindi ko na nga alam kung siya ba talaga o sadyang namimiss ko lang talaga siya. May times din na pakiramdam ko may mayakap sa akin tuwing gabi. Tapos malamig at tuwing umaga ay may nakikita akong footprints na maputik sa kwarto ko. Lumipas ang ilang taon, nahuli na din yung salarin. Napagtripan ng mga lasing sa kanto si Ana. Tapos dinala sa talahiban, sabay na rape. Di ko matandaan kung ilang beses akong pinigilan ng parents namin sa pagbasag ng mukha ng gagong yun. Ilang taon na nakalipas, nakakilala din ako ng bago. Hindi ko pa rin makalimutan si Ana, but I was given a chance to love again. Nung time na sinagat ako ng girlfriend ko, nakita ko pag-uwi yung picture frame na may picture namin ni Ana. Nakataob. Hindi na muling nagpakita o nagparamdam si Ana nun. Sunod ko na siya nakita the night before my wedding day. Sa CR ng hotel room ko, nakarinig ako ng babaeng umiiyak. Alam ko, si Ana yun. I talked to her. Sabi ko sa kanya, masaya na ako pero doesn't mean na nakalimutan ko na siya. After a few minutes, nagpakita siya sa akin and I saw her face. Nakangiti siya ng malungkot. Nung wedding day ko, nakita ko ulit siya habang naglalakad yung fiancé ko. Nakita ko si Ana sa entrance ng simbahan. She was wearing a sad smile again. It suddenly reminded yung kasunduan namin sa isa't isa. Kami sana ang ikakasal ngayon. Nagpaparamdam pa rin si Ana after kong ikasal. Mas madalas simula nung pinanganak ko yung panganay ko. I often hear her singing lullabies on my little Timmy. Nayahan ko lang siya. I feel happy whenever I feel her presence. Minsan nga nung kami nilang ng anak ko sa bahay, kasi yung wife ko umuwi sa province to visit her parents. Nakatulog ako habang nagpapakalo ng feeding bottles. Paggising ko, bigla akong naalala. Tapos nagpanik ako, pero pagpunta ko sa kitchen, nakapatay na yung kalan. I knew it was Ana. Di pa rin siya nagsasawang bantayan kami. My wife knows about Ana, pero hindi niya alam na kasama pa rin namin siya hanggang ngayon. Siguro, saka ko nalang sasabihin, I don't want her to freak out. Nayahan ko lang until our college friend visited me sa bahay namin. May third eye si Russell. Kaya sure ako nakikita niya si Ana. Kinausap ako ni Russell. He told me na matagal nang patay si Ana and she should rest now. Hindi na raw dapat siya nakikisalamuha sa mga buhay. Sabi niya, I need to set Ana free. Hindi daw makaalis si Ana dahil alam niyang ayaw ko pa siyang pakawalan. The night after that, nagtirik ko ng kandila para kay Ana. I prayed for her and told her na I'm setting her free. Na okay na ako kahit umalis na siya. I also thank her for watching over me and my family through the years. Especially my little Timmy. Humangin ng malakas nun, then after never na ulit siya nagparamdam o nagpakita si Ana. You will always be my one true love, Ana. You will always have a special place in my heart. Hindi kita makakalimutan. One day, I'll tell my kids about you, especially Timothy. I'll tell him how selfless and loving you are. Hindi man tayo nagkatuluan ngayon, pero maybe in other life, Ana, we will. Arthur.